واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال أيضا اتق الله حيثما كنت. Tunay na ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila ay parating kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pasalamatan lagi natin si Allah subhanahu wa ta'ala at purihin sa lahat ng mga biyaya na kung saan ay hindi natin kayang bilangin o kwentahin man lamang. Saksihan natin na walang ibang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din saksihan natin na katotohanan si Propeta Muhammad, sumakanya nawa kapayapaan ay ang muling propeta, sugo ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay paggalaw sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang butihing pamilya, sa kanyang tapat na mga kasamahan, at sa lahat ng mga taong tumahak sa kanyang landas na tinahak hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko ang aking sarili at pagkatapos ay kayo ng pagkakaroon ng totoong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang marangal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayon sa malapit nitong kahulugan, o kayong mga sumasampalataya, naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi, ng tunay na pagkatapos sa Kanya. At huwag natin hayaan na isa man sa atin ay datnan ng kamatayan, liban na lamang na tayo ay tunay na mga Muslim. Sumusunod, sumusubo, tumatalima, lumalayo sa lahat ng kanyang ipinagbabawal. Muli sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. O sang katauhan, katakutan ninyong muli ang inyong Panginoon, na kung saan lumikha sa inyong ama na si Adan, at lumikha sa kanyang asawa na si Hawa, na si Eva, at sa pamamagitan nilang dalawa ay nilikha ni Allah ang maraming kababaihan at maraming kalalakihan. Muli matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa ating mga kamag-anak. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakababatid ng lahat ng ating mga ginagawa. Muli sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O kayong mga sumasampalataya, matakot muli kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsabi lamang kayo ng bawang katotohanan. Yuslih lakum a'malakum, pag-iinamin ni Allah ang inyong mga gawain, wa yaghfir lakum dunubakum, at ipapatawad niya ang inyong mga kasalanan. Sino man ang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo, faqad faza fawzan 'azima. Tunay na siya ang nagkamit ng dakilang tagumpay sa mundong ito, lalong higit sa kabilang buhay. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, fa inna afdagal hadith kitab Allah. Tunay na ang pinakamainam, makatotohanang salita ay ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairul hadi, at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, at ang pinakamasama sa lahat ng mga gawain
ay ang gawaing pagbabago, pag-iimbento ng bagong gawain na mga gawaing pagsamba sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinasok na kung saan ito ay hindi kinalugdan ni Allah at hindi ginawa ng kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang lahat ng mga bid'ah, mga pagbabago sa relihiyon ni Allah ay dalala, pagkaligaw mula sa mga minana natin sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno na kung saan hindi ginawa ng sugo ni Allah. Mula sa mga piyesta, bagong taon, Christmas, birthday, araw ng patay, o kung ano man araw ng mga puso, lahat ng mga gawain ito ay mga khurafats, mga shirk, mga gawain pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan balala, ito ay paggaligaw at ang lahat ng paggaligaw ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Sinabi natin yung sugo sallallahu alaihi wasallam. At sabi muli ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunt, katakutan mo si Allah kahit saan ka man naroon. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, muli ay pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Napakabilis ng mga araw na kung saan tayo muli ay nakaupo sa mga masajid, isa sa mga masajid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Araw ng Jumu'ah, khayru yawmin talat alayhi shams, ang pinakamainam na mga araw na kung saan sumisikat ang araw. Na kung saan ang nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay inaalala niya si Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming pag-aalaala. At tayo muli ay sumapit sa araw ng Jumu'ah upang magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, dagdagan ng ating kabutihan, mga gawain pagsamba na kung saan ihaharap natin sa araw na walang pag-aalinlangan. At ito ang araw na kung saan pangmuli sa tinatawag na Ayyamut Tashriq. Pagkatapos ng 3 araw, karugtong ng ating kasiyan at ito ang pinakauling araw ng Ayyamut Tashriq. Kaya samantalagin natin mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-aalaala, pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mabiyayang araw na ito. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paksa na tatalakayin natin sa mabiyayang araw na ito sa maiksing oras lamang ay ang tinatawag sa Arabic min asbabi rizq. Mga dahilan upang makamit natin ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kadahilanan, mga asbab upang makamit natin ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siguro ilan sa atin o karamihan sa atin, tayo ay nagre-reklamo sa ating pamumuhay. Tayo ay puro reklamo sa ating pamumuhay. Tandaan natin ang dunya, ang mundong ito ay hindi matatapos maliban na puro pitna ang darating sa buhay ng isang nananampalataya. At ang pagkamit ng mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi basta-basta nakukuha ng ganun-ganun na lamang. Nakukuha natin ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, dumedepende sa mga dahilan na kung saan kung ito ay ating gagawin, ay makakamit natin ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At magbabanggit tayo ng ilan sa mga kadahilanan upang makamit natin ang mga dahilan upang mapunta sa atin ang mga biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang una, al-awwal na sinasabi upang makamit natin ang biyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatawag na taqwallah. Taqwallah ay ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Parati natin naririnig ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala tuwing araw ng Jumu'ah at sa mga muhadara, mga lecture, lagi natin naririnig ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong, tumatak pa sa atin ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala? Na sinasabi ng ating mga ulama, ang unang-unang dahilan upang makamit natin ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, mabilis natin makuha at maibsan ng ating mga dinadanas na problema ay ang pagkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba natin narinig ang sinabi ng ating Rabb, ng ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, sa Suratul Talaq? Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung gusto natin maibsan ang mga problema, makalusot tayo sa mga problemang dinanaras natin sa mundong ito, makamit natin ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sino man ang katakutan niya ang kanyang Panginoon na si Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, ay bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga suliranin, mga hinaharap sa buhay na mga pagsubok ng lalabasan nito. Ay bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga problema na dumarating sa ating buhay ng mga solusyon na hindi natin namamalayan. Makakalabas tayo sa mga problema na ito. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At siya ay bibiyayaan, gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya na hindi niya nalalaman kung saan nanggagaling. Ito ang sagot sa mga problema na dinadaras natin sa ating mga buhay. Kung gusto natin makamit ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkaroon tayo ng totoong pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag araw lamang ng Eid. Kapag natapos ng Eid, wala nang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw ng Ramadan, sa araw ng Eid al-Fitr, o sa mga pagdiriwang ng Islamikong pagdiriwang, doon lamang tayo nakakaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa sinabi ng isa sa mga sahaba na si Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, nakahulugan ng taqwa Allah. Tandaan natin ang sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, na kung ito ay tatatak sa ating mga isip, sa pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkakaroon, mananatili ang pagkatakot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu? Kabilang sa mga definition ng taqwa Allah, pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, an yuta'a fala yunsa, wa an yudhkara fala yunsa, wa an yashkura fala yakfur. Sabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, isa sa mga kilalang sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano ang ibig sabihin ng taqwa Allah na kanyang sinabi? An yuta'a fala yu'sa. Sundin mo si Allah at huwag kang sumuway sa Kanya. Paano mo makikita ang isang tao na siya ay hindi sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag siya ay nangunguna sa mga obligasyon na itinalaga sa Kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan mo makikita ang tao na kung saan kinakatakutan niya si Allah sa abot ng kanyang makakaya sa mga obligasyon na inatang sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita mo siyang nangunguna sa pagdarasal. Nakikita mo siyang sabik na sabik sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Nakikita mo siya na kung sa kanya dumating ang kayamanan, ay nagmamadali niya ilabas ang zakat ng kanyang kayamanan kung siya ay binilang niya sa mga taong mayaman. May kakayahan na maglabas ng zakat. Makikita mo siya na siya ay nagmamadali na magsagawa ng Hajj dahil ito'y obligasyon sa isang taong malakas ang pangangatawan, nasa kanyang kayamanan at nasa kanyang transportasyon para makapunta ng Makkah. Makikita mo siya sa mga bagay na inubliga sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang unang-una na sinabi ni Ibn Mas'ud, na siya ay sumusunod at hindi kailanman sumusuway sa kanyang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ikalawa na kanyang sinabi, wa an yudhkara fala yunsa, na parati niyang inaala-ala si Allah subhanahu wa ta'ala at hindi niya kailanman nakakalimutan. Laging alaala niya si Allah ang kanyang Panginoon saan man siya naroon. Haythu ma kunt, saan man siya naroon ay laging niyang inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman ang pinakamalaking pag-aalaala natin kay Allah na kung saan ang sala hindi lamang sa pamamagitan ng ating dila. Dahil ang sala, madaling bigkasin ng sala, ang mga sinasabi sa sala. Pero ang nilalaman ng nasa loob ng sala, ng mga binabanggit kung ano ang kahulugan nito, napakadali natin bigkasin. Pero ang kahulugan, kaya naman, makikita natin ng tao, siya ay nagsasala, pero makikita mo ang gawain sa kanya, ang pangit ng pag-ugali. Makikita mo ang mga bisyo sa kanya,
mga gawaing maasi ang mga kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasala pero hindi tumatagos ang sinasabi kung ano ang nasa sala. Kaya makikita mo napakagaspan ng pag-ugali mula sa kanyang mga magulang, mga kapatiran sa Islam at sino mong mga tao. Makikita mo ang kanyang akhlak, ang kanyang pag-ugali, taliwas halos kaparehas na ng hindi nananampalataya. Dahil bakit? Ang pinakamalaking pag-alaala natin kay Allah ay ang pagdarasal natin, na kung saan alam natin, minumuni-muni natin kung ano ang binibigkas natin sa ating pagdarasal. Hindi mo lang basta sinabing alhamdulillah, bagkus inuunawa mong mabuti kung ano ang alhamdulillah na ibig sabihin. Ito ang sinabi ni Ibn Mas'ud, inaalala niya si Allah at kailanman ay hindi niya kinakalimutan. Marami sa tao ngayon, kahit ang mga Muslim, naalala lang si Allah kapag may biyaya. Naalala lang si Allah kapag may pagsubok. Allahu Akbar. Ito ang pangalawa na sinabi ni Ibn Mas'ud. Ang pangatlo na kanyang sinabi, an yashkura fala yukfar, na siya ay magpasalamat sa mga biyaya na ipinagkaloob ni Allah at kailanman ay huwag siyang magtakfur. Pagkufur, huwag siyang mawalan ng utang na loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapasalamat siya kapag may biyayang dumating sa kanya. Siya ay nagtitiis at hindi siya nagkukufur. Tumama sa kanyang malaking pagsubok, hindi niya iniwan ang kanyang pagiging Muslim. Lagi siyang nagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Ito ang sinabi ni Mas'ud, na kung ito'y ating tatandaan lamang, sumunod tayo kay Allah at huwag tayong sumuway sa Kanya. Alalahanan natin siya at huwag natin siyang kalimutan. At tayo magpasalamat sa Kanya at huwag tayo kumuha ng utang na loob. Dahil bakit mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung atin itong gagawin, tayo rin ang nawalan. Si Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan natin, inna Allah ganiyun 'anil alamin. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay gani, masagana, walang pangangailangan sa inyo. Walang pangangailangan sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Magsala ka o hindi, ginawa mo yan para sa iyong sarili. Mag-ayuno ka sa buwan ng Ramadan, ginawa mo yan para sa iyong sarili. Hindi madadagdagan ng kapangyarihan ni Allah, hindi mababawasan kahit ang lahat ng mga tao hindi manampalataya sa Kanya. Itong una na dapat natin pagmuni-munihan, ang una upang makamit natin ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkakaroon ng takot sa Kanya. Sumunod ka sa Kanya at huwag kang sumuway. Alalahanin mo siya at huwag kang makalimot at magpasalamat ka sa Kanya at huwag kang mawalan ng utang na loob. Ang pangalawa na sinabi ng ating mga ulama, na mga dahilan para makamit natin ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala at tawakkul ala Allah, ang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtitiwala, lubusang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ibahin natin ang tinatawag na tawakkul wa tawakkul. Tandaan natin ang ibig sabihin ng tawakkul at tawakkul. Ang tawakkul ay ang pagtitiwala mo kay Allah, wa yaf'alul asbab. Nagtitiwala ka kay Allah at gumagawa ka ng mga dahilan. Gumagawa ka ng mga dahilan. Inutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo maghanap ng biyaya. Kung naghahangad ka ng biyaya, hindi ka naman gumagalaw, hindi darating sa iyo ang biyaya. Hindi darating, hindi mo makakamit ang biyaya. Kahit di kumatok sa iyong pinto, isang maliit na paghahalimbawa, kapag hindi mo binuksan yan, biyaya pala yan, hindi mo makuha dahil hindi mo pinagbuksan. Ang kumakatok, aalisan ka yan. Kaya ang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasunod ng aya na ito, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sino man ang magtiwala kay Allah, ay sapat na si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ilan sa atin natatakot ngayon? Ilan nung kapanahon ng mga jahiliya? Natatakot sila na magkaroon ng anak. Natatakot, at kung sila ay merong anak, anong ginagawa nila sa kanila anak? Pinapatay nila. Dahil bakit? Natatakot sila na hindi nila matustusan ang pangangailangan ng kanilang anak. Kaya, mga magulang, mga kabal sa pananampalatayang Islam, taliwas sa turo ng relihiyong Islam, na kung saan, kung ikaw ay may biyaya kay Allah at binigyan ka niya ng anak, tiyak na ang iyong anak ay mayroong biyaya na darating na hindi mo na mamalayan. Dahil bakit kabilang ito sa mga takaffalallahu,
Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay sa atin ng garantiya na tayo ay kanyang bibiyayaan. Kung tayo ay merong anak, tayo ay bibiyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nasa ng pagtitiwala natin? Ang ating pagtitiwala sa panahon natin ngayon, nagtitiwala tayo kay Allah, pero sa mga muharramats tayo lumalapit. Sabi mo, nagtitiwala ako kay Allah, pero umutang ka sa 5-6. Bro, nagtitiwala ako kay Allah. Hindi mo ba ginawa ang lahat ng paraan para makamit ang biyaya? Hanapin ang biyaya. Pero kahit hinanap mo na ang lahat ng dahilan, huwag ka pa rin magpapakapit sa patalim. Huwag kang lalapit sa riba. Hindi ito ang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong dalawang kondisyon. Nagtitiwala ka kay Allah, wa yaf'alul asbab, at gumagawa ka ng mga paraan. Kapag gumagawa ang isang tao ng paraan, ay makakamit niya ang biyaya ni Allah. Dahil bakit nagtiwala ka kay Allah, kaya gagawin mo ang lahat para makamit ang biyaya niya at ipagkakalog sa inyo Allah ang biyaya na yung hinahanap. Kaya hinalimbawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang isang ibon. Allahu Akbar. Anong sabi niya sa kanyang hadith? Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum. Katotohanan kung kayo ay magtitiwala ng totoong pagtitiwala kay Allah, la razaqakum, tunay na kayo ay kanyang bibiyayaan. Kama yarzuqut tayra, katulad ng pagbiyaya niya sa isang ibon. Tagdu khisaman, siya ay lumalabas sa kanyang pugad na walang laman ng kanyang tiyan. Wataruhu bitanan, at babalik siya sa kanyang pugad sa hapon ng pulo ang kanyang tiyan. Allahu Akbar. Ganito hinalimbawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang isang taong nagbibigay ng totoong tiwala kay Allah. Ang ibon na yan na kung saan walang talino, hindi binigyan ni Allah ng katulad ng talino na meron sa atin, na nagiging engineer o kung anumang mga pinagtapos na mga kuluhiyo na matatala sa mga pag-iisip. Ang ibon na yan, halimbawa sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung tayo ay magtitiwala katulad ng ibon na yan na nagtitiwala kay Allah, lumalabas ng bahay na walang laman ng tiyan at bumabalik na meron na busog pa. Allahu Akbar. Diyan yan tayo bibiyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa panahon natin ngayon, pakinggan natin ang ating mga puso, wag lang ang ating mga tenga. Dahil bakit? Ang tawakul natin kay Allah ngayon nagiging tawakul, patiwakal. Tawakul, hindi tawakul, tawakul, patiwakal. Dahil bakit? Kahit haram, hindi ka tawakul, hindi ka nagtitiwala kay Allah subhanahu, tawakul ang ginagawa mo, nagpapatiwakal ka. Hindi ka lumalabas ng bahay, bro, kahit matulog ako darating ang biyaya. La wallah, hindi sumbaman kay Allah. Mamamatay ka dyan na hindi ka makain kapag hindi ka lumabas ng bahay. Hindi mo makakamit ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala kung patulog-tulog ka lang sa umaga. Patamad-kamad ka lang at hindi ka maghahanap ng biyaya para sa iyong pamilya at kahit sa iyong sarili. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inna Allah balighu amri. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, pinapatupad niya ang kanyang naisin. Inna Allah qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Tunay na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga bagay. Makukuha natin ang mga biyaya na yan kung ginagawa natin ang paraan. Gumagawa tayo at nagtitiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang pangalawa na dapat natin isa-puso sa ating mga isip at sa ating mga puso. Na magtiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa tayo ng paraan at huwag tayong magpabaya at huwag tayong magtiwala lamang sa ating sarili. Pagkusingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang tulong upang makamit ang kanyang mga biyaya. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd.